Ang hirap magpatakbo ng car rental business ngayong tag-ulan. Mabagal ang bookings, konti ang client, pero alam mo ba kung ano ang pinakaimportante? Hindi lang earnings or ang kita ng negosyo, kundi ang safety ng unit mo at kung paano pumili ng tamang client. Kasi minsan sa isang maling desisyon lang, pwedeng maging malaking damage or hassle agad. Kaya sa vlog nito, pag-uusapan natin yan. Kaya kung gusto mong malaman kung paano nga ba magsala ng mga clients natin for this business, panoorin mo tong video hanggang dulo. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience na sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. What's up mga brother? Welcome back again to this YouTube episode kung saan pinag-uusapan natin ang journey ko sa pagkakaroon ng isang car rental business. Kung di ka pa naka-follow sa akin, I started this business way back December 2024 and right now it's September 2025 na. It's been almost 9 to 10 months na ang pinagdadaanan ng negosyo ko, and up to now nandito pa rin naman ang car rental business natin. Kaya konting kwentuhan muna tayo mga brother. Alam nyo, naiisip ko na kung pinapanood nyo pa rin mga video ko about this car rental business, kung pinapanood nyo pa rin yan, noong nakaraan di ba sinasabi ko sa inyo that I'm really excited na papasukin na natin yung Burr months. I'm really excited kasi Burr months for me is really opening up for new opportunities, negosyo, mas maraming clients dapat, no? Pero since this is actually my first time, nagkamali ako. So sorry na agad sa inyo mga brother, nagkamali ako na hindi pala ganun kaganda muna yung takbo ng Burr month. So I don't know, maybe this is just the first month. October na po ngayon pala, no? So September pa yung nasa isip ko. So September to October right now, wala pong masyadong gaanong traction yung negosyo. Simply because of, alam niyo naman yan, kung nakatira kayo sa Pilipinas, di ba? Punong-puno ng tag-ulan, ang daming mga nangyayari, even sa politics. May mga kadalasan na mayroong malaking rally or so. Tapos yung nababalitaan pa natin ng mga may lindol, di ba? So lots of things has been a factor kung bakit nga ba naging parang mabagal yung usad ng negosyo dito sa car rental business. Pero to be honest, if you have a repeat client, meron at meron pa rin naman. Sadyang mahina nga lang talaga. So number one thing na natutunan ko sa first year ng negosyo na to is yung Burr months, itong season ng Burr months, September to October, hindi pa talaga ganun kalakas. I don't know, hindi ko pa masasabi kung anong mangyayari next, but based on my experience, last December, halos hindi ko na makita yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung ganun mangyayari next kasi ang dami na namang holiday sa November, sa December. So ayun yung mga bagay or mga events na aabangan natin, at for sure kung may unit ka, posibleng dito ulit papalo ng mas malaking kita. So that's the way na nakikita ko dito sa negosyo natin na to. Pero to be honest, natutunan ko din that even that the Burr months is not really peak kagaya ng in-expect ko na parang noong December. So meron pa rin namang kita, no? Hindi lang sing lakas. So kung inabutan nyo, nag-start kayo ng negosyo nung January, napansin nyo nung summer sobrang lakas ng negosyo natin simply because ang daming nagbabakasyon, ang daming umuwi, dahil dyan maraming client. So natutunan ko sa negosyo na to na hindi man palaging consistent ang bookings. Merong buwan na mataas, merong buwan na mababa. But if you're consistent in doing about this, kung ang main purpose pa rin naman ng sasakyan mo is to really serve your client, talagang magtutuloy-tuloy pa rin naman ng negosyo. Kayo ba? Kamusta yung negosyo nyo? Comment nyo naman below para makwentuhan nyo rin ako ano bang update sa mga negosyo nyo. At kung may tanong kayo, pwede nyo rin yan i-comment sa baba. So actually, pag-usapan naman natin, paano nga ba tayo pumipili ng dapat na client or renter para sa sasakyan natin for our safety, sa safety ng sasakyan, at sa safety ng ating business. Kasi marami nagtatanong yan sa comment, ipipaste ko rin yung nag-comment dito. Shoutout sa iyo, thank you for this comment, at dahil dito pag-usapan natin yan. So number one for me, sa experience ko, ang ginagawa ko talaga is, syempre di ba i-run FB ads. So doon pa lang na-filter out ko na kung sino nga ba yung mga target market ko. So kung na-filter out ko na yan, meaning si FB ads sinasabi niya may pambayad yan, madalas nagsasasakyan yan, and palagi or may experience na yan sa pagrenta ng sasakyan. So doon pa lang medyo natapyas na natin yung mga hindi dapat natin matarget as a client. So pagkatapos nyan, meron ulit kaming requirements. Kaya may nag-approach sa amin and nagsabi itong date yung gusto niya, and available naman yung
yung sasakyan that time. So meron po kaming requirements. So unang-una, number one, meron kaming 10% DP na kailangan nila for them to reserve the date. So kunin namin yung 10% DP. Number 2, manghihingi kami ng mga IDs. 2 valid IDs dapat. And dapat legit po yun. So, ibig sabihin, merong license, passport, or kung ano man yung hihingi nyo as long as valid po yung IDs nila. And for you to check kung tama nga ba yung license ID na yan, is meron naman po tayong LTO portal. Hinihingi ko din po yun, yung LTMS. Hindi po yun madadaya kasi meron po yan usually screenshot or meron yung mga details kung saan nasa website mismo. So doon pa lang is na-filter out ko na kung legit nga ba talaga or nandadaya yung renter. Number 3, tinatanong ko kung saan pupunta at anong purpose ng paggamit. So for us na malaman ko kung tama nga ba yung pupuntahan niya kapag ginamit niya na yung sasakyan. So parang magagamit ko din info na to kapag kaya sinabi niya papunta siya ng La Union pero ginawa niya nagpunta pala siya ng Ilocos. So doon pa lang, pag nadala niya na yung sasakyan na ganun, ibig sabihin matatag ko na yung client na yun na hindi siya ganun ka-trustworthy. So parang nasala ko din siya sa susunod niyang gamit. So pero importante na din na tanungin niyo yun kasi magagamit niyo yun sa pang susunod na transaction. So pagkatapos naman noon, syempre since we are in an online world naman na, nanghihingi din ako ng screenshot ng FB nila, and at the same time gusto ko i-add nila ako as a friend sa Facebook page ko mismo. And after the transaction, pwede naman nila ako i-add ng friend just so I can check kung legit nga ba ang ginagamit nila na online account at kung may mga friends ba sila, kasi usually yung mga scammer at yung mga rentangay na mga renter, gawa lang yung mga Facebook na ginagamit nila or kagagawa lang, ilan lang yung friends, walang mga comments ng kamag-anak or kaibigan. Doon pa lang medyo red flag na, kaya kapag gano'n, hindi na namin tinutuloy. So kung wala akong nakalimutan, last but not the least will be yung car rental agreement na sinasagawa namin, yung ini-implement namin. We have car rental agreement kung saan doon nakalagay ng mga do's and don'ts sa sasakyan, yung mga mangyayari kung nabangga niya, para mabasa niyo yung lahat kung magkano yung extra fee kapag nag-extend siya, para even hindi niya pa nagamit yung sasakyan, alam niya na agad yung pananagutan niya or mga responsibility niya as a renter sa sasakyan ng aking negosyo. So kumbaga online pa lang, kuwari nakapagbigay na si renter ng down payment. So kunwari okay na yung IDs niya, okay na din yung FB profile niya, na-validate na ba na namin, okay naman, and wala namang problema. Online pa lang, sinesenda namin sa kanya yung copy ng car rental agreement. Para kapag nagkasundo na, okay naman sa kanya and all, payag naman siya sa mga napagkasunduan, bago niya i-pick up yung sasakyan or during pag-pick up ng sasakyan, pinapapirmahan na lang namin sa kanila at humihingi kami ng ID na iiwan sa amin. So, kumbaga doon namin nasasala kasi if legit yung magrenta ng sasakyan nyo, if may need sila para magrenta ng sasakyan, if may capability sila to rent a car, hindi na sila masyadong magre-reklamo and wala sila halos tanong. Actually, yung mga nagiging good client ko, sila yung mga tao na walang masyadong tanong. Basta kailangan nila yung sasakyan, kaya nilang bayaran, pasok naman sa budget and all. At pag okay naman sa kanila yung car rental agreement, ibig sabihin, it's a business done and good to go na si client. So ayun lang muna yung pag-usapan natin for today's video. Siguro medyo mahaba na din na pag-usapan natin, but hope na may natutunan kayo sa video na to kung paano ko nga ba sinasala yung mga renter para syempre safe yung sasakyan. So palagi nyo lang tandaan na kapag meron na kayong sasakyan at gusto nyo i-start tong negosyo na to, ang palagi ko lang naman paulit-ulit ko na sinasabi, i-register nyo ang negosyo nyo. Number 2, magkaroon ng GPS. Kundi isa, dalawa, gawin nyo na rin. Yung AirTag na sinasabi ko sa inyo na GPS, pag-usapan natin soon. Pangatlo is yung car rental agreement. Napaka-importante po niyan. And if wala po kayong mapagkuhaan ng car rental agreement, pwede nyo i-check sa comment section sa baba, ililink ko po doon para naman matulungan ko kayo makapag-start ng negosyo. So yun lang, if may mga question pa kayo or mga topic na gustong pag-usapan, comment nyo lang sa baba at I'll make sure na, or gagawin ko yung best ko to create a video about it. So yun lang mga brother, God bless you, sana may natutunan kayo. Bye-bye.